Nananawagan ng mga magsasaka na pag-aralan pa ng pamahalaan ng Rice Tarification Law na makatutulong para mas maging epektibo ang programang 20 pesos sa bigas. Ang detalye sa balitang pambansa ni Vel Custodio ng PTV. Naghayag ng mungkahi ang mga grupo ng mga magsasaka para maging mas epektibo ang pagpapatupad ng 20 bigas mayroon na program ng pamahalaan. Ayon sa mga magsasaka, hindi lang dapat umasa sa subsidiya ng gobyerno ang pagpapatupad ng 20 peso kada kilong bigas. Dapat din na paigtingin ang suportang ibinibigay sa mga magsasaka. Isa sa hiling nila ay pag-aralan ng pagpapatupad ng Rice Tarification Law. At para umayos yan, ang tingin ko, you need to review the Rice Tarification Law. You need to review the powers of the NFA. Kung gusto mong bigyan talaga ng mura yung naghihikaos. Kung babalikan, napipigilan ang nasabing batas ang direktang pagbebenta ng NFA sa merkado, kaya limitado lang sa kadiwa at lokal na pamahalaan ang daluyan ng pagbebenta ng bigas ng National Food Authority. Isa pang mungkahi nila ay bigyang tuon ng insurance sa mga magsasaka para mas mabilis ang recovery sa panahon ng kalamidad. Dahil agroclimatic tayo, hindi na magbabago yan. 19 to 20 typhoons with vicious and different intensity. Anong kailangan ng mga farmers to continue farming? Insurance! Patuloy rin ang pagpapalakas ng pamahalaan sa makinarya para sa mga magsasaka, kagaya ng solar-powered irrigation system at ang command center ng Department of Agriculture na target na maging operationalize sa ikatlong kwarter ng taon. Ito ay para mamonitor ang datos at mga supply ng mga produktong agrikultura. Hiling pa ng mga magsasaka na silipin ng pamahalaan ng mga nagmamanipula sa presyo ng palay. Sistema pong nakikinabang talaga dito yung mga palay trader na nasa gitna na namimili ng 15 pesos at binebenta naman po nila sa NFA ng 24 pesos. Kaugnay nito, patuloy namang tinututukan ng administrasyon ang implementasyon ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa.